May grabe naman talaga 'to si BP Sara. Nakatuwalya, ano ba 'to, maliligo ba 'to si BP Sara sa beach o ano? Oh, pero ito yung kumakalat na video ngayon. Nahuli, nagsha-shopping, ang pambihira. Pa-shopping-shopping pa 'to si BP Sara. Nagkakagulo na ang bansang Pilipinas. Nagkakalaglaga na ang bansang Pilipinas. Nahuli pa si BP Sara nagsha-shopping sa China pa. Ang lupit talaga nito. Kaya tinatawag na lustay si BP Sara eh. Ano? O sige, tingnan natin. Na? Mm. Kita ka na? Shopee! Sakto ko dyan. Shopee! Ang dami na namang maaasar dito sa video na ito. Pambira, nag-Shopee, made in China siguro yan. Kaya ano, yung pamimili ni BP Sara, nako matindi. Pero sa mga inaanak ko sa susunod pwede bang ito na lang ang ang regalo ko sa inyo? Sa susunod, ito na regalo ko sa inyo. Shopee lang, Shopee. Chinelas galing Shopee, pero imported, made in China. Marami na. Ang dami na namang matitrigger ni. Why? Simpleng iisipin nyo, yung mga engineer lang, yung mga contractor lang, bumibili ng payong para sa kotse. Ganun sila katindi. Ito pang isang witness na undersecretary ng DPWH. May mga mansyon sa Forbes, may mansyon sa Bataan, may mansyon sa Ayala Alabang. At ang dami, bilyon-bilyon ng pera. Oh, pero si BP Sara, shopping lang. Shopee pa, Shopee. Mukhang made in China pa eh. Kaya nagagalit na naman sila dyan. Ako? Meron kang meron kang ang 150 million confidential funds. No? Pero ito, ang isang ibig sabihin na chill lang. Chill. Alam mo kung malinis ka, chill lang. Bagamat kung malinis ka, kahit hindi ka perpekto, wala naman kasing perpekto eh. Pero hindi ka nanloloko ng hindi ka nagnanakaw. In the end, ipagtatanggol ka rin ng Panginoon. Kita mong nangyayari ngayon. Alam nyo ba, sila nagkakagulo. Sila po nagkakagulo. Ang sasampahan pa nga na impeachment, di umano ay si Bongbong Marcos. Di natin anong mangyari. Mga kakampi niya yun Makabayan Black. Sabagay, baka naman nagpapataas lang ng presyo yung Makabayan Black kasi balita ko dyan, Makabayan Black yan eh. Yan lang ang gusto niyang bayad. So, gigipitin ng presidente para magbigay ng bayad. Pero nagkakagulo sila. Si Chanco nagsalita na pinagalitan daw ni Bongbong Marcos sa harap niya, si Romualdez, dahil ilang mansion ba ang gustong bilhin, ilang helicopters ba ang gustong bilhin, na-discuss ko na po yan. So, hindi natin alam. Yan na nagbabackfire. Isipin nyo po, alam ni Bongbong Marcos na nagnanakaw yung pinsan niya pero wala siyang ginagawa. Alam niyang nagnakaw yung pinsan niya pero ang gusto niyang trabahuhing impeachment si Sara. Alam niyang nagnakaw yung pinsan niya pero anong ginagawa ng secretary ng DPWH na si Dizon ay puro pinagsisisante yung mga district engineers, yung mga contractors, etc. Alam niya yung pinsan niya nagnakaw pero yung secretary niya, yung ombudsman niya, ang ginigipit si Libiste. Kaya naman, yung mga bata, ang sabi di umano ito ang sabi ng marami. Ang leader daw ng mga komunista, yung itong mga makabayan, itong mga kaliwa, at kung sino-sino pang mga pinklawan, ang leader daw nito si Tambi. Hindi ko sinasabi lahat sila makakaliwa o lahat sila komunista pero ang nagli-leader dyan si Tambi. Sino nagsasampa ng impeachment kay Bongbong Marcos? Hindi makabayan. Laglagan na sila, nagkakagulo sila. Ito naman si Sara nangaasar pa, nagsasyapi. Kalma-kalma lang, relax-relax lang. Pero dito pa lang, patay na si Bongbong Marcos. Alam mo yung pinsan mo ang nagnakaw. Bakit walang investigasyon ni isa na nangyayari kay Tambi? Ito pa matindi. Ang pork barrel kings, katandem niya si Sandro, anak ng presidente. At mas malaki pa ang pork barrel ni Sandro kesa doon sa pinsan niya. Na yung pinsan niya, alam niyang nagnakaw. Naiintindihan niyo ang implications nito? Gaano kabigat itong pangyayaring ito? Laglagan na po ito. Diyan tayo mauuwi. Magkakagulo sila. So sa madaling salita, talagang dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Dahil alam mo magnanakaw yung kapinsan mo pero yung ginagawa mong solusyon para malutas itong problema natin sa flood control scandal at saka sa ghost projects, hindi mo ginagawa ng tama. To the very least, pero ako kasi naniniwala, you are one of the mastermind. Ang sabi nila, malaking sindikato tong pagnanakaw na ito. Hindi po pwedeng walang alam si Bongbong Marcos, in my opinion. So, sa mga DDS, chill lang, kalma lang, kalma, relax. Dahil sila mismo mag-aaway-aaway dyan. Sila magkakagulo. Sundan lang natin, yung leader ng DDS, ang Duterte, pa-Shopee. Shopee lang tayo. Hindi natin kaya mamili dun sa mga mamahaling sa mga mamahaling lugar. Diyan lang tayo sa Shopee. Okay din naman, may tibay din naman kahit made in China. Hindi naman ibig sabihin, bumibili ka ng made in China, pro-China ka na. Di ba? Tanong ko sa inyo, lahat ba ng bumibiling made in China, pro-China? Hindi naman. Baka yun lang ang afford namin. Di ba? Ako, wala naman akong kinukurako. Hindi katulad nila.